Hello mga kasabong. Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Shout out sa nagpagawa nito. Si Junri Robles, Jerby Perez, Andy Sumarago, Pong. Yung mga katrabaho ko yun nga nagmamanok din. Shaq Rave. Shout out sa inyo. Salamat sa inyo na naging part kayo ng aking journey sa pagtatrabaho. So shout out sa inyo. Shout out din sa mga members ko, lalo na yung mga nagbabayad ng membership fee. Salamat po sa inyo. Kayo po ang tumutulong sa akin sa panahon ngayon na marami akong bayarin. Yung mga namabalato, salamat po sa inyo. Mayroon nga dyan hindi panalo, 2 beses na nagpadala. Core Head Fax. Si Sir Jerry, 2 beses na yan nagpadala. Di pa yan nananalo ha. 2 beses nagpapadala. At si Red Sea, 2 beses na yan nagpadala. Marami dyan. Pero hindi pa yan gumalaw pa lang ang manok nila sa turo ko. Hindi pala napalaban, pero 2 beses na nagpadala. Ganun po sila nagpapasalamat sa turo ko kasi gumagalaw talaga ang manok nila. Hindi pa yan nananalo. Core Fox nasa Libya pa lang yan. Wala namang nag-handle ng manok niya. Pero 2 beses na nagpapadala. Nasa Libya pa lang yun. Si Jerry, nasa onboard pa sa barko yun. 2 beses na rin nagpadala. Hindi pa siya, nakita lang niya na gumalaw ng manok niya sa sistema ko. Nagpadala 2 beses na. Kompleto na siya ang unang bigay niya. Nagpadala pa siya. Kahit gano'n na lahat na unang padala niya, ganyan. Sunod, ganyan. Di pa yan nanalo ha. Gumalaw pa lang manok nila. Si Red Sea, gumalaw pa lang manok niya. Di pa yan nanalo. Pero 2 beses na nagpadala. Dami. Lalo na yung 4 na beses nagpadala. Meron dyan. Pero nag-champion na yun. Nag-champion na yun ng 4 na beses. Wadre dong, wadong. Tapos sa may iba 2 beses nagpadala, balato pa lang yan. May iba 3 beses na mamalato. Ang pinakamataas 4 na beses na malato kasi 4 na beses na nag-champion sa isang buwan. So ganyan po ka-epektibo ang mga turo natin ha. Hindi po yan pagmamayabang. Manood kayo sa Facebook ko, Ninyo Anthony Muanya. Andun ang mga laro. Andun ang mga championship fight nila. Andun po. Kaya gusto nyo magpa-member, pa-member na kayo. Konti lang hinihingi natin. Membership fee, ganyan lang. Pero sigurado, 1 linggo pa lang gagalaw na manok nyo. Totoo yan, di yan pagmamayabang. So, meron namang nagpadala sa akin ng fight nila na ang galing, nakakauna manok nila pero di nakakapatay. Naka-El Nino sila. Pero sa tingin ko naman nakakauna ang palo ng manok nila pero di nakakamatay. I-review nyo po ang tari nyo. Baka yung setting nyo nakakamatay pero matagal. Meron po mga ganyan eh. Yung mga setting sa tari na nakakatama pero di nakakapatay. Meron po ang ganyan. Kaya i-review nyo po ang pagkakabit nyo na tari. Kung magamit ba kayo ng high point, ang hirap ikabit yan. Mga high point, mahirap po yan ikabit. Pag di mo kabisado ikabit yan, laglag ka dyan. Yung mga mahahabang tari, pag di ka marunong magkabit yan, laglag ka dyan. Kaya may marunong maggamit, mayroong kumabit yan, mayroon ding nagkakabit pero natatalo. Ganun po. Dito sa amin, may marunong kumabit yan. Yung mananari ko, marunong kumabit ng mataas na tari. Puwet lang po ang asinta niyan. Tsaka wag nyo pong ilampas sa tahid yung talim niya. Wag nyo i-high point ang kabit. Dapat naka-level lang sa tahid. Basta mahabang tari gamit mo. Mas maganda, mas mababa pa. Para pag reach niya, diretso ang dulo, tatama agad. Kasi pag masyadong high point na ang kabit mo, likod na lang ng tari ang tatama. Mababaw na lang ang sugat. Ganun po ha. Kasi pag naka-El Nino ka, papalo talaga yan. Reviewin nyo yung tari nyo. Kung naka-El Nino kayo, natatalo pa rin kayo, reviewin nyo ang setting ng tari nyo.
dapat similona lang. Wag yung high point, wag yung mid point. Yung ako, similona, ano na talaga, ng medyalona. Medyalona, madalas, mabilis ipasok, madali makapatay. Kaya, gano'n po sa experience ko po yan. So, lalo na yung mga bagong tari ngayon, yung mga, ayaw ko lang magitin yung mga ibang style. Testing, try nyo lang yan kung maayos ba, i-score nyo dyan. Ang tested talaga yung mga medyaluna. Kaya ito i-share ko sa inyo kung paano pagalawin, lalo na ang stag ngayon ha. Ang stag, pag-focus tayo ng stag kasi malapit na ang stagan. Yung iba nga nagsisimula na yung stagan sa mga early bird. August na ngayon, elimination na sa ibang early bird. Kaya ano tayo, focus tayo sa stag. So stag, ano ba ang dapat kinokondisyon sa stag? Di ba bata yan, wala yang experience sa paluan, takbo-takbo lang yan, tuturuan pa natin yan. So ang stag, mas maganda naka-early cord sila. Bakit? Mas maaga natin silang maturuan. Mas maaga silang tatapang. So palagay natin 5 months sila naka-cord na. 5 months naka-cord na. Individual na ang pagkain. So wala nang makakain na ng saktong dami at makakainom na ng vitamins na individual. So mapibigyan mo na siya ng vitamins. Kaya mas maaga naka-cord ang stag, mas lamang ka. May magsabi, mas matagal sa range, mas na-develop ang muscle. Sa kanila rin 'yon. Pero ako 5 months naka-cord na, mas maganda. Bakit? Sa akin to akin to. Pag naka-cord na siya, matitrainin mo na siya. Dandahan mo siyang matitraining. Anong training ang gagawin mo sa stag? Simple rotation. Siyempre patapangin mo muna yan. Papatapangin mo muna yan. Kung hindi pa matapang yan, huwag mo munang ibitaw. Patapangin, kompletuhin mo muna ang tapang sa manok. Ano ba ang dapat gawin para tumapang? Ganito po yan. Sa stag mo lang din iharap. Huwag mo siyang iharap sa mga magugulang kasi may takot talaga yan sila. I-develop mo nga tumapang kung paano ko maunahan ng takot, maunahan ng kaduwagan, yun ang ma-develop niya. Kaya kapwa stag lang sa lugar na yan. Pulos lang yan stag para mabilis ang maturity nila. So ganito, dapat may babae kayo na makikita nila in between. May 3x3 kayo, lagyan nyo ng babae dyan. Yung distansya lang na pwede nilang pupormahan yung babae pupormahan ng babae, makikita nila. Kasi yun, ang babae talaga ang nakakapadevelop ng tapang ng manok. Kahit sa tao, kahit sa anong hayop, babae talaga pinag-aawayan. Kaya yun ang ipakita nyo sa stag nyo. Stag yan. Pag kaya na niya, matapang na, iharap mo sa kapwa stag. Huwag mo munang biglang ibitaw. Harap mo muna. Yung pagalitin mo lang ba, huwag mo muna ibitaw. Hanggang sa, makita mo naman yan, pag hindi na, parang sakto na sa tapang, hindi na yan aayaw, tsaka mo ibitaw. Nang malapitan ang bitaw mo dyan, huwag mong ilayo. Kasi gigiri yan, paglayo. Malapitan, tsaka sandali lang. Isang bitaw lang every other day or twice a week. Kay stagnant, i-develop mo talaga yan ang palo nila. Pero dapat ganito dapat ganito. May mga reject ka na stag, may mga pang derby ka na stag. Yung reject ang gawing mong sparring mate. Kasi pag puros pang derby yan ang paghaharapin mo, magkapilayan yan, sayang yung isa. Magkatamaan ng malakas yan, sayang yung isa. Kaya ang gamitin mong pang sparring yung mahihinang
mga reject na stag, mahihina, maliliit, yun ang gawin mong pang sparring. Ha? Sabihin mo, walang matutunan kasi bobo yung, hindi. Hindi po yan ganyan. Ang ituturo mo, ang magaling na palo, makakauna. Kaya, ibitaw mo sa maharap, inigpalo niya, makapalo na yan sa sparring mate niya na maliit, o makaganti man ang maliit, hindi yun masasaktan manok mo. Hindi yun masasaktan ng stag mo, hindi mapipila yung stag mo. O may disgrasya pa nga yan. Pag maliit ang kalaban niya, nakakadisgrasya pa nga yan kasi may disgrasya talaga sa sparring. Kaya, iwasan mo na. Buwasan mo na yung tsansa na madisgrasya ang hinahanda mo manok. Kaya, maliit na manok ang ka-sparring ng stag mo. Yung mga reject, yung mga kandidato for calling, yung mahihina, yun ang i-sparring mo sa hinahanda mong stag, pinapatapang mong stag. Kasi pag masira yan, sayang ang manok mo. Sayang ang manok. Gaganon ganyan. Magiging sayang ang manok yan. Kaya, ganito po. Pag mag-sparring po kayo, dapat yung mga reject nyo, wag nyo munang ikal. Gawin nyo yung sparring mate. Gawin nyo yung sparring. Importante ang rules ng mga reject. Sparring mate ng mga hinahanda nyo. Kasi once nga puros nakahanda ang sparring nyo, may masisira dyan. Sayang ang manok. Ganun po. Kaya, wag nyo pong pagparisin ang parihang hinahanda na manok, lalo ng stag. Kasi malalakas yan. Puros nga quality ang, pag puro quality ang ipag-sparring mo, may isa masisira dyan. Kaya sayang lang naman. Masayang naman. Kaya, yung isa, maliit na stag na reject na pang sparring lang gamitin mo sa hinahanda mo. Kaya yung mga reject nyo, wag nyo yung i-call agad. Gawin nyo yung sparring mate. Balangay natin, mayroon kang maximum 12 stag na hinahanda. At least may 12 ka rin na sparring mate na stag na mga reject. Yun lang. Pagtyagaan mo lang yan. Buhayin yung mga pang sparring mate na mga mahihinang, wag lang sakitin ha, yung maliliit lang na mahihina na hindi malakas tulad ng pang derby mo, para naman hindi makasira. At kung may sakit, hindi, at dapat walang sakit para hindi makahawa. Dapat malusog siya pero maliit at manipis, pero hindi siya may sakit, kasi kung may sakit makakahawa yon. Ganun po ha. Ganon po ang gawin yung sparring mate na manok nyo. Yung mga maliliit, maninipis ang katawan, at mabababa para maliit na rin ang tsansa na makadamage siya sa mga hinahanda mo. Ganon po yon. Ibitaw mo palagi sa harap. Tas dapat observant ka. Tingnan mo kung pumapalo ba ng maayos yung candidate for selection mo. Baka naman binubugbog siya sa sparring mate niya na reject pa. Dapat out mo na yan kasi mahina, talo nga siya sa reject. Paano pa kaya kung high quality na ang kalaban niya? Kaya ganun po ang training ng stag. I-spar mo sa maliliit, mahihina, para hindi masira yung manok na hinahanda mo. Lalo na sa backyard tulad ko, konti lang seleksyon. Buti kung farm tayo, kahit magkasiraan ba yan, marami namang reserve. Paano kung katulad ko lang na konti lang ang pagpipilian? Noong nga nagderby ako, ilan lang pinipilian ko? 8 manok lang. Yun, 8 manok. Ilan lang ang 4 years old, 2 lang ang 4 years old. Ang iba 3 years old, 2 years old, 1.5 years old. Kaya di ko na pinasok yung mga babata. Yung magugulang na. Kaya umascore kami ng maayos. Kaya yun. Lalo na sa stag. May nagpa-assist sa akin, 15 lang yung stag niya. Sasali siya sa Integra. Kaya sanabi ko, piliin nyo lang maayos. Ihiwalay nyo na yun para titibay. Maaga nyong mapokusan ang katawan ng manok. Kasi kung adon pa yan sa range area, pwede makakain, pwede hindi. Kasi mag-aagawan yan . Pero kung naka-cord na yan, or naka 3x3 na yan, or naka flying fence na yan, at least ang pagkain niya palagi ng dami. Kasi
nakatakal na yan. So ganun po ha. Ganun po ang gagawin nyo sa mga stag nyo. Naka-individual pin na yan or kung ayaw nyo muna mag-cord, naka 3x3 na walang disturbo, na walang, kasi itong pag may babae, yan naka 3x3 niya, pwede papalo ang stag sa 3x3, masira ang paa. Kung may nakagala na kakirils, papalo ang stag na 3x3, masisira ang paa. Kahit sa mga flying fins. Kaya, kung sa cord naman, kung may nakagala na babae, hahabulin, masisira ang paa. Kaya, iingatan nyo yan. Pang derby nyo yan eh. For selection na yan eh. Dapat nakahiwalayan na walang disturbo. Puros lang stag. Kung may 15 ka na lugar, bakuran mo ng sako. Kahit sako lang, pagdugtungin mo lang yung sako. 3 patong na sako. Ang mga sako, pamimigay lang naman yan sa mga full tray. Kaya, kung may ibibenta, 2 piso. Pagtahiin mo lang yan, i-cover mo yan sa cord area mo sa mga stag. Protected na stag mo, hindi na mapasukan ng babae, hindi na mapasukan ng kakirils. Kahit ibon nga, pwede nga paluin yan sa stag eh. Kaya, ingatan nyo ang stag nyo. Kasi, milyon ang premyo ngayon sa stag derby. Ganun po yun. Ganun ha. Dapat huwag kang magbitaw na kulang pa sa tapang ng manok mo. Ang nakakadagdag sa tapang ng manok ay babae. Dapat may babae ka dyan. Ipakita naka 3x3 lang yan. Huwag yung nakagala. Kasi pag nakagala yung babae na dyan, masisira pa naman ako. Hahabulin yun eh. Pero kung nasa 3x3 lang, hindi na yan hahabulin. Pupurmahan lang yan. Kasi hindi naman yan makatakbo-takbo eh. Ganun po yun. So, ganun po ang sistema sa paghahanda ng stag ha. Dapat sakto na ang tapang, saktong pangangatawan, at maaga mo siyang na-cord at ang cord nasa kaliwa na. Pero proteksyonan nyo lang na hindi masisira yung kaliwa. Paano ba? Dapat hiwalay yung mga stag para hindi malayo ang distansya, hiwalay yung stag na hindi sila maghahamunan sa talian. Ganun lang po. Bantayan nyo yan. May magbantay dyan na walang makawala, walang maghahamunan, walang babae na kagala, walang sisyo, kahit anong disturbance, iwasan nyo yan. Kasi once na masira yan kaliwa, sayang ang manok. Masasayang ang manok nyo. Nakaseleksyon na yan, naka-candidate for stag fighting na yan. Paano pa kung masira na, sayang. Kaya sa gustong matuto, magpa-member na kayo sa